Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari po makatulong po sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol sa bagong nilabas na advisory ng Japan Ministry of Foreign Affairs bilang karagdagang policy nila sa quarantine procedure para sa mga papasok dito sa Japan upang maiwasan ang pagpasok ng mga coronavirus mula sa foreign land po. Ang advisory nito ay nilabas nila kahapon at nag-start po ang implementation today, January 9, 2021. So para sa mga nagbabalak na umuwi sa Pilipinas at babalik dito sa Japan muli at para din sa mga papasok ng Japan na yung kakauwi pa lamang, lalo na yung mga merong family na Japanese citizen po, panoorin nyo po ang video nito para malaman nyo kung ano yung tungkol sa bagong advisory nito at maging aware at updated po kayo. Again, for transparency po ng mga information na gusto kong share sa inyo dito, ito po ay mula sa official website ng Japan Ministry of Foreign Affairs, Japan Immigration Service Bureau po at ilang online news media. So ito po yung official website ng Ministry of Foreign Affairs at nandito po yung bagong advisory na kanilang inilabas. So kung marunong po kayo mag Nihongo, nakakaintindi po yung Japanese language, ilalagay na lamang po namin ang link nito sa baba sa description ng video nito. Click nyo lamang yung link para ma-access nyo po ang original source ng advisory na ito. So ito po yung actual contents ng advisory na nilabas po nila kahapon, January 8 po. So nakasulat po siya in Japanese. Then ito naman po yung nakalagay po sa Japan Ministry of Health, Labor and Welfare po. Tungkol din po ito sa quarantine na kanilang inilagay po. Then ito naman yung mga ilang lumabas na news tungkol dito sa ilang online news media po. Then ito naman yung mula sa NHK na news din na lumabas tungkol sa bagong law na maaaring ipa-implement ng Japan government para sa mga violators ng 14 days quarantine po. Okay? So itong contest tungkol sa bagong advisory nito ang i-explain ko sa video nito. Explain ko in Taglish para po maintindihan nyo po mabuti. Okay? So back to our presentation. So, okay, ito po yung nilalaman ng advisory na kanilang inilabas at kinuha ko lamang ang mahalagang points na dapat nyong paunawaan and translate ko nga po sa Taglish para sa lahat ng kababayan po natin. So, ayon sa nilabas nilang advisory, ito po ang madadagdag na bagong policy nila sa quarantine procedure po. Una, pinapaalam po nila na ang lahat ng papasok dito sa Japan, mga new entry visa holder po, mga returnee at mga Japanese citizen ay kinakailangan na pong magpasa ng negative COVID test certificate na kanilang nakuha sa bansang pinagmulan nila at kinakailangang valid dito ng 3 days or 72 hours. So yung present rules ay para lamang po sa lahat ng foreigner ito. So sa ating mga kababayan na galing po ko ng Pilipinas, kinakailangan na po talaga ang document ito. So, nabago lang dito is included na po pati yung mga Japanese citizen. Okay? Itong 72 hours na sinasabi dito ay yung counting mula sa pagkuha nyo ng COVID test hanggang sa pagpasok nyo ng Japan po. So, kung papasok kayo ng Japan ng January 15, 2020, halimbawa po, dapat na ang COVID test na gagawin nyo ay hindi earlier than January 12. So, maaaring mag-take kayo ng January 12, January 13, or January 14 kung mabilisan pong lumabas yung result ng COVID test ninyo. So, pero pag nag-take kayo ng halimbawa January 11 or January 10, hindi na po yung pwede kasi invalid na, hindi na out na siya, more than 3 days na po siya. Okay? So, yun po yung counting ng 72 hours or 3 days na sinasabi po dito. Okay? Then next, number 2, ang lahat ng darating dito sa Japan na mayroong COVID test certificate na hawak po ay need na mag-undergo ulit sa COVID test na ginagawa sa airport upang malaman kung talagang negative sila or positive. So, itong number 2 is ongoing na po now. So, pati yung mga COVID test, mga Japanese citizen din po na pumapasok dito. Okay? So, I think clear po ito sa inyo.
Then, for next, ito yung nabago o nadagdag po ngayon. So, last, para sa mga hindi makapagpasa ng nasabing COVID test certificate, so halimbawa pumasok kayo rito sa Japan na wala kayong COVID test certificate, hindi sila pa makakalabas ng airport or makakauwi dahil sa pilitan po silang ipapasok sa mga facility ng mga quarantine personnel at doon need na magstay po. Then, after 3 days ng pagstay nyo sa facility, gagawin ulit sa kanila ang COVID test po upang mapatunayan na negative ba kayo or positive sa coronavirus. So, kung negative ang maging result, doon lamang po kayo maaaring palabasin sa facility na pinasukan ninyo at makakauwi na po kayo sa inyong bahay o sa hotel na inyong pagtutuluyan po, at doon nyo po dapat tapusin yung original na 14 days quarantine po na kinakailangan po. Okay? Itong 14 days quarantine is talagang active pa ngayon itong rules na to at hindi pa po nababago. So, pagpasok nyo po dito sa Japan, kinakailangan nyo pong tapusin yung 14 days quarantine kahit na kayo ay makauwi sa inyong bahay. Okay? So, para naman sa mga important dates ng advisory na ilabas nilang ito po ang mga sumusunod na dapat nyo pong tandaan. Una is January 8, 2021 po. Ito po ang date kung kailan nila officially na-issue or na-release ang advisory nito na makikita nyo sa official website ng Japan Ministry of Foreign Affairs nga po. Yung kaninang pinakita ko po sa inyo. Yung link po ay nasa baba ng description ng video nito. So click nyo na lamang po. Then today, January 9, 2021, ito naman ang official date ng implementation ng bagong policy nito. Then sa darating na January 13, 2021, ito naman po ang official start ng pagkuha o pag-check ng immigration personnel sa airport na lalapagan nyo dito sa Japan. Sisimulan na po nila na hanapan po kayo ng COVID test certificate sa lahat ng mga arrivals po, maging foreigner or Japanese man po kayo. So, ito lamang po ang nilalaman ng bagong advisory na nilabas nila related po sa quarantine. Makikita po dito na lalong naghigpit po sila upang makasiguro na wala nang papasok na infected sa coronavirus mula sa mga iba't ibang bansa po. Okay? Then last, tungkol naman sa bagong lumabas na news sa ngayon tungkol sa maaaring gawin o ipa-implement na law ng Japan government para sa mga quarantine violators po. So itong news na ito ay lumabas po today. Meron pong lumabas sa NHK at sa ibang online news media rin po. Dahil sa marami mga hindi sumusunod sa 14 days quarantine rules na inilabas ng immigration at marami ang gumagamit ng public transport pagpasok nila dito sa Japan, maaaring higpitan nila ang batas tungkol dito at maaaring magpataw sila ng strict regulation, lalo na tulad ng sa pilitan pong 14 days quarantine sa mga facility. At kung mabayad pa rin ito, maaaring pagbayarin po kayo daw ng 100 lapad na penalty or pagkakulong po na di lalagpas sa 1 taon. So ito pong bagong law na ito ay pinag-aaralan pa lang nila sa ngayon at hindi pa po pinapa-implement. So kapag merong pagbabago na nangyari, ipopost din po namin sa Malago ang latest update tungkol dito. Okay? So that's it po. I hope na naging clear po sa inyo kung ano ang contents ng bagong advisory na nilabas nila related sa quarantine procedure dito sa Japan para sa lahat ng mga papasok simula sa January 13 po. So yung deadline nga pala nito kung kailan po matatapos ay wala rin po silang nilabas na date. So pag gusto nilang tatapusin to, maaari maglabas na naman sila ng panibagong advisory. Okay? So share this video to your friends if you want. Don't forget to subscribe din po at maraming pong salamat sa inyong pag-follow at pag-support sa Malago YouTube channel namin.